Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May kasabihan po tayo na pag-ibig ay hindi parang isang laro. Pag ikaw ay napagod ay pwede ka nang huminto. Magandang gabi kapamilya. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang mag-asawang masareno at kung paano nila napagtagumpayan ang isang malaking dako sa kanilang pagsasama. Tunay nga ba ang kasal ay pangpahabang buhay? Dear Ate Char, itago niyo na lang po ako sa pangalang Nicole. Masaya kami nagsasama ng aking asawa na si Tim. Noong araw ng kasal namin, ipinangako namin sa isa't isa at sa harap ng Diyos na kami ay magsasama sa hirap at ginhawa. Biniyayaan kami ng Diyos Ama ng dalawang malulusog na anak. Ang aming panganay na si Mimi at ang aming bunso na si Marty. Anak, hintayin na natin si daddy nyo. Mami, ano oras po darating si daddy? Dapat nga nandito na siya eh. Sige, tawagan natin si daddy mo ha. Hello, Han. Asan ka na? Kanina ka pa namin hinihintay ng mga bata. Ha? Malapit ka na? O sige, ingat ha. Tumawag pa ako tuloy sa'yo. Sige, bye-bye. Mami, nasarap po si Daddy. Malapit na daw siya. Wait na. I'm home! Andito na si Daddy! At syempre, may dala akong pasalubong para sa inyo. Ito para sa mga mababait at mapagmahal kong mga anak. Para sa yan. Yay! At syempre, para sa pinakamaganda at sexy kong asawa, meron din akong regalo. Ito. I love you, Han! Thank you, Han! Uy, si Daddy! Ang sweet-sweet kay Mami! Han? Asan ang wedding ring mo? Bakit di mo suot? Naggugas kasi ako kanina at ayoko mabasa kaya tinanggal ko muna. Nakalimutan ko lang isuot ulit. Nagpatuloy ang aking asawa sa pagiging sweet at sa pagiging malambing niya sa akin at sa aming mga anak. Pero, sa likod ng kanyang ugaling ganito, mayroon na pala siyang ginagawang masama. Sa mga oras na yon, hindi ko nalalaman kung bakit ako ay nagsimulang nakaramdam ng kaba. Tila bang may bumabagabag sa aking isipan. Parang may kakaiba sa kanyang kinikilos. Miss Manzano, I'm actually expecting you. We need to discuss something. About what? About us? Well, tungkol siya sa business. And Miss Manzano, Just call me Steph. Steph, I'm married. No pressure. Just kiss me and don't you dare fall in love with me. Ano? Pumatol ka sa may asawa? Napapaliw ka na ba? Hindi naman seryoso yun eh. Playing lang. I'm just having fun. Having fun? Ngayon, yes, fun. Pero pag paano
pag iniwan ka na niya? Paano pag pinili na niya ang asawa niya? Paano pag nagskandalo ng pamilya mo? Fun pa rin ba? Basta, masaya kami. Hindi lahat nakapagpasaya sa atin. Tama. Ay, Ay. nakakapagod yung araw na to, no? Oo nga eh. Kuha mo na ang tubig ha. Ano nga palang gusto mo? Yung galing sa gripo o yung galing sa bowl? Joke! Ikaw naman, pinapatawa lang kita. Han! Yung cellphone mo tumutunog! Han! Hey babe, I miss you. May naiwan ka palang paper sa office. Nakalimutan mo ata. Babe? Hello babe, are you there? Tumigil ang mundo ko nung narinig ko yun. Hindi ako makapaniwala na gagawin ito sa akin ng asawa ko. Alam mo kasi, Nicole, ang marriage, parang exclusive village yan. Kailangan mo bantayan para di makapasok ang mga squatters. Hindi ko naman nakalain na pagtataksilan ako ni Tim. Bes, ang mundo ay parang isang malaking quiapo. Maraming snatcher. Maaagawan ka, lumaban ka. Bakit ba kasi may mga babaeng po para sa lalaki kahit alam nilang hindi na pwede? Eh kaya nga kabit ang tawag sa kanila eh. Kasi daig pa nila yung epoxy kung pumabit. Kaya mga kirida, kasi kire. Kaya mistress, kasi nakaka-stress. Jess, ginawa ko na ang lahat-lahat para maging mabuting asawa para sa kanya. Oo nga pala, anniversary na namin sa Makalawa. Iniisip ko nga kung ano magandang regalo para sa kanya eh. Sana maalala niya yun. Ha? Bulag ka ba, Nicole? Manhid ka ba? Pinagtataksilan ka na ng asawa mo. Ang iniisip mo pa rin kung paano siya pasasayahin. Kaya kong tiisin ang lahat para sa taong mahal ko. Pero hanggang kailan? Kung alam ko lang kung hanggang kailan, patatawag pa ba tong pagmamahal? Pilit ko pa din ipinaglaban at sinalba ang pagsasama naming mag-asawa alang-alang sa aming mga anak. Hindi ko siya ginumpronta tungkol sa mga nalaman ko. Patuloy kong sinusuyo si Tim. Nagpatuloy ang aking pagsasakripisyo at pagtitiis hanggang sa dumating ang araw ng aming anibersaryo. Nandito po. Nagplano ako ng isang surprise dinner para sa aming dalawa sa isang restaurant. Ay, mamaya na ako mag-order. Hindi ka pa yung kasama ko. Ngunit ako ang nasurpresa. Hello, Han. Asan ka? Papasundo sana ako sa'yo eh. Dito sa Ay, Han! Hindi kita masusundo. May meeting pa kami ng teammates ko. Ganun ba? Pasensya na, Han, ha? Bawi na lang ako sa'yo. Kita na lang tayo sa bahay. Bye! Si Tim yun ah. May kasama siyang ibang babae. Sir, Wow, ang romantic mo naman. thank you. At nagustuhan kang lugar. Wait lang ha. Punta lang ako. Han, ano ginagawa mo dito? Akala ko ba may meeting kayo? Oo nga, meron. Dito ko lang mag-meeting. Dito ka rin pala nagpapasundo? Oo nga, dito nga. Di mo nga ako pinatapos kanina eh. Dito din naman ako magpapasundo. Sige, Han. Upo ka muna.
is Steph Amansano, ang aming marketing director. This is Nicole, my wife. Your wife? Akala ko ba buong team ang meeting? Nasaan na sila? Tumawag sila ngayon lang at hindi raw sila makakapunta. So, cancel na ang meeting. I think I have to go. Sayang na ng pagpunta mo. Why don't you join us? Huwag na. Nakaka-istorbo lang ako sa inyo. Hindi. I insist. Nakailis na to. So, marketing director ka pala. Siguro, sanay ka na din i-market ang sarili mo, ano? Sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach. Siguro, sa ganda mo yan, madami ka nang alam na shortcut. Ang swerte siguro ng papangasawa mo, no? Ako nga, sobrang blessed ako sa asawa ko. Kasi, mahal na mahal ko yan. Mababalaw siguro ako kapag nalaman kong may babae siya. Baka mapatay ko yung kabet. Silang dalawa actually. Sa mga oras na yon, timping-timpi na ako sa galit. Parang gusto ko nang matapos ang kalokohan na ito. Hindi ko akalain na kami ay magkikita ni Steph kinabukasan. Hi! Bakit yun dito? Hey Nicole, actually, naghahanap ako ng place para sa event ng business namin. Ah, akala ko inintay mo asawa ko. Ha? Ba't ko hintayin na asawa mo? Asawa ko ba siya? Yun na nga eh, hindi mo siya asawa pero kinakalantari mo siya. Excuse me, what are you saying? Bakit? Hindi ba totoo? Para kang karinderyang laging bukas sa lahat ng gustong kumain. Umamin ka nga sa akin, sabihin mo yung totoo. Are you having an affair with my husband? Gusto mo talaga malaman? Oo, may relasyon kami ni Tim. At masaya kami. Alam mo kung anong tawag sa mababaeng mga agaw ng asawa? Ahas. You can call me whatever you want. Snake or other woman. But I promise you, I will never be a pathetic and boring housewife. Nicole, ano pong problema? Ba't ka ba nag-aaganyan? Tim, lagi ba kayo nagkikita? Nino! Eh, di nakabit mo! Tim naman, wag na tayo maglokohan. Ano? Lagi ba kayo nagkikita ni Steph? Minsan. Once, twice, thrice, gano'n ba kadalas sa minsan? Nicole, Han, I'm sorry. I'm so sorry. Please, Han. Bigyan mo ba ako ng isang pagkakataon? Ayoko na! Ayoko na! Ang sakit-sakit! Ang sakit-sakit na narinig ko! Hindi ko dapat ginagawa to, pero ginagawa ko to dahil mahal kita! Dahil mahal kita! Isa lang naman ang hinihingi ko eh! Respetuhin mo ako! Respetuhin mo ako bilang asawa mo! Kung hindi naman bilang kaibigan! At kung hindi pa rin, bilang tao lang! Inaamin ko na nagkamali ako at hindi ko kaya itama lahat to. Kung gano'n, mas mabuti na lang maghiwalay na tayo, mag-divorce na tayo! Mawawala na, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa.
Ricardo, pre. Nahihirapan ako. Nalilito. Masaya ako kay Steph, pero mahal ko ang asawa ko. Ayoko siyang mawala. Pre, isa lang ang laman ng puso mo. Kaya dapat isa lang ang laman yan. Kailangan mong mamili. Pero kung mamimili ka, may masasaktan. Kung hindi ka mamimili, dalawa silang sinasaktan mo. Steph, may asawa na siya. Bakit mo ba pinagsisiksikan ang sarili mo sa kanya? Anong gagawin mo if the only man that you love is unfortunately married? Pakawalan mo na. Sabit ka lang dyan. I'm not gonna give up, Tim, without putting up a good fight. Pastor Badong, ang laki ng kasalanan ko. Hindi ko na maayos to. There's nothing you can't overcome with God on your side. Ang puso ay sadyang mapanlin lang, hindi natin yun mapagkakatiwalaan. Ano pong dapat kong gawin? Kung iahayag lang natin lahat ng ating kasalanan sa ating Diyos, siya ay matapat at matuwid na maglilinis at magpapatawad sa ating mga kasalanan. Dapat ikaw bilang asawa, ibigin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon sa Iglesia, kung saan ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para dito. Maging tapat ka sa asawa mo, yan ang nararapat. Nung ikinasal kayo, naging isa na lang kayo sa harapan ng Panginoon. Walang kahit sinong pwedeng makapaghiwalay sa inyo. Ikaw ang lalaki, manindigan ka. Magdesisyon ka na. At dapat sa pagde-decide mo, hanapin mo ang nais ng Panginoon sa inyong mag-asawa. Steph, maghiwalay na tayo. Hindi! Ayoko! Ayoko! Tama na! Marami na tayo nasasaktan. Nasasaktan ang pamilya ko. Nasasaktan ang asawa ko. Eh, paano naman ako? Nasasaktan din ako! Kasal na ako, Steph. Ikaw, malaya pa. Marami ka pang makikilala na makapagbibigay sa'yo ng tunay na pagmamahal. Pero ikaw ang mahal ko! Di ko kailangan ng iba. Ikaw lang yung team. Tsaka naman magaling eh. Magpaasa. Sorry, Steph. But I love my wife. Nagmamakawa ang puso ko'ng labis na nasaktan mo. Ngunit kahit pa anong gawin, ika'y mahal pa rin. Nagmamakaawa ang puso ko, bigla na lang iniwan mo. Ngunit ika'y mahal pa rin. Pagbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Ika'y mahal pa rin. Pagbalik ka sa akin, nagmamakaawa. Pastor Badong, wala nang ibang paraan kundi ang divorce. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pagod na ako. Everyone gets tired, gets discouraged, feels dejected. Don't give up. Keep on planting the seeds of doing good, even sometimes in the face of evil. Gawin mo lang kung ano yung nararapat at naaayon sa salita ng Diyos. Pastor Badong, ang tagal kong tiniis ng panlulokong ginawa niya sa akin. Tapos ikaw, gusto mong tiisin ko pa lahat ng ito? Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo na mabuti ang masama. Yung mga nangyayari sa inyo ng asawa mo, yan lang yung magpapalakas man sa inyong pagsasama. Yan ay kung di ka bibitaw. Pastor Badong, nanghihina na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tularo na ang isip ko. Di ba pinangako nyo sa isa't isa na magmamahalan kayo sa hirap at ginhawa at walang iwanan? Tinatawag na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. At lahat ng ito, sinakripisyo na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo dahil sa mahal niya tayo. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Give Him another chance. Give yourself as well another chance.
Nandito ako para sabihin sa'yo na kahit nasaktan mo ko, kahit sinira mo yung tiwala ko, handa pa rin kita patawarin. Hindi dahil sa mga anak natin, hindi dahil sa mahal kita, kundi dahil mahal ako ng Diyos ko. Alam ko. Kaya nga nagsisisi ako. Nicole, magsimula ulit tayo. Pero sa pagkakataong ito, ang Diyos na ang mamamagitan sa ating pagsasama. Ang pait at sakit na nakaraan ay hindi na mababago at makakalimutan. Pero andyan ang tinatawag na pangalawang pagkakataon. Sa mga nagawa natin ng pagkakamali, nais ng Diyos na matuto tayo sa mga iyon. Tim, I honestly love you. I honestly love you. Sa mga mag-asawa, ang tunay na pagmamahal ay dapat hindi pa kunwari. Kapuutan ninyo ang masasama. Manganan kayo sa mga mabuti. Maging magiliwin kayo sa isa't isa, tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa, higit pa sa inyong sarili. Ito po si Charles Santos. Magandang gabi.